publiko, maaasahan mo. Mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang prinsipyo. Yan ang tatak, RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, radyo mo nationwide. Sa musika, katatawanan, kwentuhang masaya. Sa araw-araw siguradong enjoy ka. Radyo ng buong Pilipinas, noon, ngayon at bukas. Yan ang tatak, RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, radyo mo nationwide. Gamit ay dekalidad, kaya buong husay, na maririnig mo ang tama ng buhay. Kasama mo sa pagdiriwang ng iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak, RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN, RMN, radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Mga kaibigan, mga kasama, mga kapatid at mga magulang, bakit po marami sa ating mga mangangaral ngayon na ginamit ang Biblia sa pangangaral? Bakit hindi nila pagtuunan ng pansin
ang isa sa mga talata ng Biblia ang itinutukoy po natin ang sa aklat ng Mateo, Kapitulo 16, versikulo 19. Bakit ang dami nila na nagtuturo ng Biblia? Bakit ayaw nilang ituro ang totoong mensahe sa talatang yan? Ang Mateo 16, versikulo 19. By the way, baka itanong ninyo, ano ba ang nasa talatang yan, kapatid na Veritas? Ang nasa talatang yan ay yung sinasabi ko na sa inyo na ang ating Panginoong Jesucristo, di ba, siya ang otoridad sa pagdating sa pananampalatayang Kristiyano, di ba? Gusto kong ulit-ulitin sa inyo na kung gusto nating malaman ang kalooban ng Diyos, hindi po kahit sino na lang ang ating papakinggan, dahil kung sino-sino lang ang ating pakikinggan, iba-iba po ang ituro nila sa atin. Diba? Alam nyo yan. Alam ninyong hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Diba? Bakit iba ang kabuoang turo sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo? No, iba ang kabuoang turo na tinuro nila sa atin, na parehong Biblia ang ating ginamit na basihan. Kung puntahan naman natin ang mga kapatid nating fundamentalist born again, ganun din. Ang kabuoang turo nila, ginamit ang Biblia, magkaiba po sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witness. Lahat-lahat sila, magkaiba po ang kabuoang turo, pero iisang Biblia ang ginamit. Alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, yung nasabi ko na sa inyo, itong nasa Mateo 16, versikulo 19, bakit paborito ko itong talatang ito? Na itong talatang ito ang ayaw ituro ng karamihan ngayon na nangangaral ng banal aklat o nangangaral ginamit ang Biblia. Aba, Veritas, ano ba? Ano ba ang nasa talatang yan? Yung ang ating Panginoong si Kristo, by the way, yung sa Hebrews, sa hindi ko pa i-expound o ibigay sa inyo ang punto natin kung bakit nakasentro tayo sa Mateo 16:19. Gusto ko munang, biglang nawala sa isipan ko. Dapat ito muna. Dapat tandaan muna natin yung sa Hebrews chapter 1. Dahil sa sinabi ko na sa inyo, hindi po kahit na sino lang ang ating pakikinggan pagdating sa pananampalataya, dahil si San Pablo ay meron siyang binabala sa atin na dapat bandayan natin, ang ating pananampalataya, dahil magsusulputan yung mga tinatawag nating mga false teachers, yung mga mini na o huwad na mga ngaral. So, dahil binabala niya sa atin yon, talagang hindi dapat, kung gusto natin ang katotohanan, hindi dapat maniwala tayo agad, Dahil sabi, magsidatingan ang mga bulaang tagapangaral. Di ba? Nasa Mateo 24, 3 hanggang sa 5, 6, 7, Binalaan na tayo na kahit na ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo gagamitin nila. Mga kaibigan at mga kapatid, tandaan po natin na iisa lang ang may hawak sa katotohanan.
Siyempre, ang ibig kong sabihin, ang Diyos lang ang may hawak sa katotohanan. Ibig sabihin, siya lang ang nakakaalam kung ano ang kalooban niya. Pero hindi niya pinabayaan lang na siya lang ang makaalam, tapos hindi tayo niya papaalamin. Gusto niyang malaman ang kalooban niya. Kaya nga, yung sa Hebrews 1, Hebrewanon 1, versikulo 1 hanggang 2, gusto kong muling i-refresh sa inyo ang nilalaman sa mga talatang yan, dahil sabi niya, malalaman ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng mga propeta noon sa Old Covenant. Pero pagdating ng bagong tipan, malalaman natin ang kalooban niya sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung sinabi ko na sa inyo, dapat mag-Kristiyano po tayo, no? So sa ganyang mga salita, yan ang sinasabi nating hindi po kahit sino lang ang ating papaniwalaan. Dapat makabatay tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Pero kung ang tanong natin, wala na ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ating pag-aralan ng mabuti ang Biblia, dahil hindi naman tayo pinabayaan ng ating Panginoong Jesucristo nang hindi pa siya umakyat sa langit. Meron siyang ginawa na talagang dapat pagtuunan nating pansin kung gusto natin na mamumuhay, no, sa katotohanan, no, hindi sa lihis, no, na pananampalataya. Di ba yung sa Mateo 16:19, anong sabi diyan? Binigay ng Panginoong Jesucristo ang mga susi sa kaniyang kaharian. Ipinagkatiwala niya ang mga susi sa kaharian niya kay San Pedro. Di ba? Importante po ito. Dahil yung sinabi ko na sa inyo, itong mga susing ito, ang mga susi sa tunay na pagkakaisa, sa tunay na yung hinahangad nating kapayapaan. Di ba? Kung tingnan natin ang mundo ngayon, nang marami sa atin ang hindi nagbigay focus o parang hindi babanggitin ang talatang ito, na kung tutuusin, ito ang tekstong ito, ang talatang ito, nasa talatang ito ang susi. Ano po ang essence? Ano po ang dapat nating isipin? Bakit importante ang talatang ito? Importante ito dahil, tingnan nyo, hindi tayo nagkakaisa. Dapat itanong natin, bakit? Nafi-fail po tayo, bigo po tayo. Bakit nabigo po tayo? Dahil hindi po nabatay sa katotohanan ang ating pag-iisip pagdating sa pananampalataya. Yung mga susi ng kaharian na ipinagkatiwala niya kay San Pedro. Sino ang binigyan niya? Yan, mga kaibigan, mga kapatid, si San Pedro. Ibig sabihin, dapat tayong maniwala na si San Pedro ang pinagkatiwalaan niya ng susi. At ano ba ang ibig sabihin kung pinagkatiwalaan ka ng susi ng kaharian? Babanggitin ko naman ang nabanggit ko sa nakaraan nating palatuntunan. I-cross-reference natin yan, no? Sa Isaias, Kapitulo 22:20 hanggang 23. Alam nyo, hindi ako magsasawa sa kaulit-ulit na pagkukot sa mga talatang ito. Dahil gusto kong hindi makalimutan nyo ito. At saka yung bago lang nakinig sa ating palatuntunan ngayon, makaalam sila, no? Yung mga kapatid nating ngayon lang nakapakinig, dapat wag nating kalimutan ang mga talatang ito. Dahil ang ating mga kapatid na, especially mga hindi Katoliko, yung mga ngaral na ayaw sa paniniwalang Katoliko, hindi nila banggitin ito. Kung banggitin man, iba naman ang ibinigay nilang mga pagkahulugan. Ang Mateo Kapitulo 16, versikulo 19, nang ipinagkatiwala sa ating Panginoong Jesucristo ang mga susi ng kaharian, no, kay San Pedro, ang
dapat nating i-cross-reference kung gusto nating alamin kung ano ang ibig sabihin sa talatang ito, dapat nakabase din sa pananampalataya. Noon, mga kaibigan at mga kapatid, hindi natin ibatay ang pagbigay pakahulugan sa sarili lang nating pag-iisip. So, sasabihin ko sa inyo, very reliable, no? Pag sinabing mga susi ng kaharian, dapat alamin natin sa Biblia kung ano ang pakahulugan dyan, kung ano ang ibig sabihin sa salitang susi o mga susi. Ang mga susi dyan, mga kaibigan at mga kapatid, nagsimbolo yan sa authority o katungkulan o yung sinabi nating office. Katungkulan yan sa yung tinatawag nating isang shepherd o yung ginawa kang prime minister, yung sinabi ko na sa inyo. Di ba mga kaibigan, mga kapatid, dahil kung ating iisipin ng mabuti, ang samahan po ng ating Panginoong Jesucristo, tinatawag po itong, di ba, alam na natin, iglesia. At hindi lang iglesia, no? Ang maaring matawag natin sa samahan niya. Pwede din itong tawagin nating kaharian dahil si Kristo ang hari. At sa yung sinabi nating prinsipyo po sa pagkakaisa, hindi po natin makamtan yung palagi na nating hinangad na yung tunay na pagkakaisa o yung tunay na kapayapaan. Hindi po natin makamtan yan kung hindi tayo nakabase o nakabatay sa yung prinsipyo sa pagkakaisa na kailangang may mamuno sa isang samahan. 'Di ba? Hindi po kahit sino-sino lang ang gawin nating batayan sa ating pananampalataya ng mga kaibigan at mga kapatid. Alam ng ating Panginoong Jesucristo na mamatay siya at mabuhay na muli at aakyat siya kung saan siya galing. Diba? Alam naman natin na ang ating Panginoong Jesucristo, Diyos na nagkatawang tao. Ang pagka-Diyos niya, alam niyang tagalangit siya. Bumaba siya para magkaroon ng katawang tao. No? Mga kaibigan at mga kapatid. Namatay siya, nabuhay na muli. Siyempre, sasabihin natin, bumalik siya kung saan siya galing. Sama, doon sa langit. Alam niyang kung hindi siya pipili ng yung tinatawag nating vicar niya o representative niya, ano pong mangyari? Wala po tayong prinsipyo sa pagkakaisa. Dahil kung iisipin natin, kung walang mangulo po sa atin, kung wala po tayong leader, sino ang ating papaniwalaan? Especially kung hindi na magkapareho ang ating mga pag-iisip. Mag-aaway-away na po tayo. Kailangan po ang isang leader, kagaya sa Old Testament, Old Covenant, na kaya niya pinili si Moises noon para may simbolo sila sa pagkakaisa. Dahil kung hindi na magkapareho ang kanilang pag-iisip o mag-away-away na sila, dapat puntahan nila si Moises. Ipagtanong nila kay Moises kung ano ba ang nasa tama sa atin, no? O sa kanila, no, mga kaibigan at mga kapatid, no, o mga magulang. Dahil kung magsasabi ng isang leader o supremo, dapat mananahimik ang lahat. Dahil ating inintindi na yung katungkulan, no, halimbawa katungkulan ni Moises, otoridad yon na galing sa Diyos. No, importante po ang otoridad, no? Yung sa Mark ba yun o Matthew 7:29 na the one having authority and not as the scribes. Yung nagdidebate ang ating Panginoong Jesucristo at yung mga eskriba at mga pariseo, sino ba ang paniwalaan natin? Siyempre, yung may authority, may otoridad. Sa New Covenant, siyempre, nakapokus tayo o nakatuon po tayo, no, mga kaibigan, mga kapatid, sa mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. So kung ano ang turo ng ating Panginoong Jesucristo, dapat nating tatanggapin dahil nasa Kanya ang boses ng Ama, nasa Kanya ang boses ng Diyos, ng mga kaibigan at mga kapatid. No,
Alam ng ating Panginoong Jesucristo na kapag aakyat niya sa langit, mawala ng makita na pangulo o leader ang kanyang kaharian dito sa lupa. So, dapat may pipiliin siyang leader. At yung mga susi na ipinagkatiwala niya kay Pedro, yun ang sinabi nating simbolo, no? Simbolo sa pagkakaisa. Dahil ang may hawak ng susi na yan, ibig sabihin, respetuhin natin. Respetuhin natin ang kanyang posisyon o katungkulan, mga kaibigan, mga kapatid. So, wag nating gawing reference. Halimbawa, ano bang pag sabihin na natin, ano bang ibig sabihin dyan? Veritas, yung Mateo 16:19 na binigyan ng susi ng kaharian, no? Si Saint Peter. Siguro, magtanong kayo sa pastor ninyo, ministro ninyo, o kung ano man, kung sino man ang tagapangaral ninyo. Pero kung ako ang tanungin ninyo, hindi ako magtatanong sa mga tao. Especially kung alam kong magdududa po ako, magdududa po tayo sa otoridad nila. Siyempre, alamin ko sa Biblia kung ano ba ang ibig sabihin kung bibigyan ka o pagkatiwalaan ka ng mga susi ng kaharian. Wala pong ibang talata ng Biblia na gagamitin natin na reference o kumbaga library, no? Source sa tunay na kaalaman. Kung yan ang tanong, ano ba ang ibig sabihin sa pagka binigyan ni Pedro ng mga susi ng kaharian? Uulitin ko, Isaias Kapitulo 22, versikulo 20 hanggang 23. No. Isaias Kapitulo 22, versikulo 20 hanggang 23. Nang si Eliakim, siya ang pumapalit sa katungkulan ni Shebna na naging prime minister sa kaharian ni David noon. Gusto kong ulitin na naman ito, parang hindi natin makalimutan ito, at saka yung ngayon lang na nakikinig sa ating palatuntunan, malaman nila na actually, no, mga kaibigan, mga kapatid, sa hindi ko pa tatalakayin ang mga talatang ito, no? Gusto ko munang i-refresh o ipaalam sa inyo, kung hindi ninyo alam, na kung nagbasa kayo ng Biblia, kung hindi ninyo makakalimutan kung ano ang nasa Ikalawang Samuel, no? Ikalawang Samuel, Kapitulo 7, versikulo 16. At saka yung sa Psalm, Kapitulo 89, versikulo 3 hanggang 4. No? Uulitin ko. Ikalawang Samuel, Kapitulo 7, versikulo 16. At sa Psalm, Kapitulo 89, versikulo 3 hanggang 4. At dagdagan natin sa 1 Chronicles chapter 17, no? 1 Chronicles chapter 17, talatang 12 at 14. Alam nyo, God promises to establish the Davidic kingdom forever on earth. No, ang Diyos nasa pamamahala na niya, na gusto niya na ma-establish o matatag dito sa mundo o dito sa lupa, no, mga kaibigan, mga kapatid, yung tinawag nating Davidic kingdom. Davidic kingdom, yung kaharian ni David. At gusto niya na ito ay forever na kaharian. Dahil ang kaharian ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, alam nyo, kung magbasa kayo ng Biblia, especially dito sa Psalm, at saka yung sa Ikalawang Samuel, kung alam nyo ang mga nasa mga talata, no? Sa Ikalawang Samuel, no, mga kaibigan, mga kapatid, na ang Diyos, ang kaniyang pamamahala ay ipinagkatiwala niya sa tao. Gusto kong bigyan ito ninyo ng hindi lang maliit
na pansin. But malaki, no? Dahil kung hindi natin gagawin ito, kung hindi tayo magpo-focus o magsisentro sa kaalaman na ito, sa tingin ko, patuloy o magpapatuloy ang problema natin sa hindi pagkakaisa. Bakit? For example, ang ating gobyerno. Bakit hindi nila i-treasure ba? O shall we say, bakit hindi nila respetuhin, no? Pagdating sa pamamahala ng simbahan, especially sa morality, no? Kung may turo ang simbahan tapos hindi nila ito respetuhin, especially kung hindi nila gusto, no? Mga kaibigan, mga kapatid, halimbawa yung issue about contraception. Hindi ba, mga kaibigan, mga kapatid, alam naman natin na sa botohan sa Senado at sa Senate, nanalo yung RH Bill na mahigpit pong tinututulan ng ating simbahan, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil ang ating gobyerno sa lupa, hindi po, dahil sa doktrina po kasi ng separation between the church and state, hindi po obligado ang ating gobyerno na respetuhin ang lahat ng mga katuruan ng simbahan. Kung may isang turo ng simbahan na hindi niya magugustuhan, especially kung ang karamihan ng tao ay gusto, pwede gawin sa ating gobyerno, no? Kasi nakabatay sa separation between the church and state. Pwede niyang mag-ayaw, no? 'Di ba, mga kaibigan at mga kapatid? Kaya nga gusto kong ipaalam sa inyo ang mga talata ng Biblia para ma-refresh sa ating mga isipan na ang Diyos, no, sa kaniyang pamamahala o ang kaniyang pamamahala ipinagkatiwala niya sa tao. Even sa Old Covenant. Halimbawa, yung sa kaharian ni David noon. At gusto pa niya na ang kaharian ni David, no, ang kaharian ng Diyos na ipinagkatiwala niya kay David, no, Hari David noon, gusto niya na itong kaharian na ito ay forever. Ibig sabihin, matibay, hindi ito mawawala. Pero alam naman natin na pag sinabing Old Covenant, Old Testament, hindi pa ito yung tinatawag nating matibay. Dahil sa hula o sa nangyayari sa Kingdom of David, inawala yon. Pero may hula, especially sa aklat ng Amos, 9:11 ba yun, kung hindi ko nakalimutan ang talata, na kailangang i-restore dahil gusto ng ating Panginoong Hesukristo o gusto ng Diyos na ang kanyang kaharian forever po ito. Dahil ang kaharian ng Diyos na ipinagkatiwala niya sa tao, gusto ng Diyos na kailangang hindi mawala itong kaharian ko na ipinagkatiwala ko sa tao. Dahil ang kaharian na ito ang magsisilbing guide o magbigay patnubay, magbigay kaalaman sa lahat ng tao sa mundo kung ano ang mabuti at hindi mabuti. Yan ang pagmamahal sa Diyos sa atin. Hindi niya tayo bababayaan lang na wala po tayong gabay, no? Ang kaharian ng Diyos na ipinagkatiwala niya sa tao, gabay yon. Pero kung mag-isip lang tayo sa sarili nating pag-iisip, tayo lang yung sa Bisaya pa magbuot, kung ano ang Diyos, kung ano ang pamamahala ng Diyos, kaya nga dumami ang religion natin ngayon dahil iba-iba po ang isip natin tungkol sa Diyos. Kung nagbasa man tayo sa Biblia, ginamit natin na basihan ang Biblia, pero ang ating mga interpretasyon ay hindi po nakabase sa tunay na interpretasyon tungkol sa pananampalataya niya, mga kaibigan at mga kapatid. No? Tandaan ninyo, ang ikalawang Samuel Kapitulo 7, versikulo 16 at saka Psalm Kapitulo 89,
no? Chapter 89 verse 3 to 4. First Chronicles chapter 17 verse 12 at 14, no mga kaibigan, mga kapatid. Huwag niyong kalimutan ang mga talatang ito dahil dito, no? Pinaalam sa Diyos sa atin na gusto niya na ang kaharian ni David, ang kaharian niya na ipinagkatiwala niya kay David noon, gusto niya na forever ito. Forever. Pero sa totoong nangyari, dahil Old Covenant pa yon, matandang tipan pa yon, hindi pa yon ang yung sinasabi nating hindi mawala, dahil hindi kasi yung Old Covenant, hindi kasi magpapatuloy yon, di ba? Dahil may sabi, no, sa pananampalataya nila na may isang covenant na bago, na sa bagong covenant na ito na ang fulfillment sa gusto ng Diyos, na ang kanyang kaharian ay hindi na mawawala, forever na ito. Pero sinabi na niya noon pa, no? Ikalawang Samuel 7:16, Psalm 89 verse 3 to 4, First Chronicles chapter 17 verse 12 at 14. Gusto ng Diyos na ang kanyang kaharian na ipinagkatiwala niya sa tao, like kay King David, gusto niya na ang kahariang ito ay forever, hindi po ito mawala, dahil ito po ang gabay sa ating sanlibutan. Pero ang tao kasi hindi makinig. Kaya maraming problema tayo ngayon sa ating mundo. Tapos, yung mga calamities pa, isisilang single, no? Only simbahan ang sisihin, no? Mga kaibigan, mga kapatid, no? Na ang kaharian ng Diyos na ipinagkatiwala niya sa tao, meron itong mga katuruan. Ang problema lang, mga tao na mga kaanib dito o mga miyembro, hindi po makikinig. Hindi po nakikinig. Palaging nagbabiolate, hindi sundin ang mga utos o mga tuntunay ng kaharian na ito, no, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya problema, ang dami nating problema. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, wag po nating isisi sa ating religion. Dahil pag sinabing religion, pananampalataya natin yan sa Diyos. Ang gabay natin, Espiritu Santo. So bakit magkakamali po tayo dyan, no? Mga kaibigan at mga kapatid, yan ang absolute truth. Kung sasabihin ninyo magkakamali, parang sinabi ninyo nagkakamali ang Espiritu Santo. Malinaw na nang hindi pa umakyat ang ating Panginoong Jesucristo sa langit, sinabi na niya na hihingi ako sa inyo doon sa Ama na bigyan kayo ng ibang gumagabay sa inyo. Ang ibig kong sabihin ng Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo, ang trabaho niya ay gumagabay, no, sa kanyang kaharian dito sa lupa. So, para hindi magkamali pagdating sa mga katuruan. Kaya nga ako naniniwala, absolute truth po ito, na kung ang samahan dito sa mundo, tunay na samahan ng Diyos, hindi po ito magkakamali pagdating sa mga aral. Pero kapag iba-iba ang ating mga interpretasyon at pag-iisip, talagang ating i-judge. Tayo ang maging hukom. Kung tayo ang maging hukom, sasabihin natin ang simbahan niya o ang kaharian ay nagkakamali, no, mga kaibigan at mga kapatid. So, ito pag sinabing Old Covenant, ang kaharian ng Diyos na ipinagkatiwala niya, halimbawa kay David, dahil hindi pa ito yung tinatawag nating fulfillment, dahil ang fulfillment po nito ay yung pagdating ng New Covenant o New Testament. So, ibig sabihin, yung kaharian ni David noon, mawala mo na yon. At pag mawala na yon, yung pag-restore nito, ito na ang fulfillment. Bali, ibig sabihin, continuation, kumbaga sa English, no? Hindi natin isipin na yung nawala ang administration ng Diyos na ipinagkatiwala niya sa tao. Pero dapat i-change muna yung Old Covenant, mawala at palitan ng New Covenant. At kung babasahin natin ang Daniel, no? Daniel chapter 2 verse 44, nasa talatang yan, no, binabanggit na God Himself, no,
ang Diyos ang magtatag nito, no, sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Babasahin niyo ang Daniel, no, Kapitulo 2, versikulo 44, na ang Diyos ang magtatag sa kaharian na ito na hindi na ito magigiba. At natupad po ito, no, ng ang ating Panginoon Jesucristo na parito sa sanlibutan. Yung tinatag niya ang iglesia, no? Ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaharian ng Diyos na ipinagkatiwala niya sa sarili niyang anak, ang ating Panginoon Jesucristo, na Diyos din, na isa sa Kanya, mga kaibigan at mga kapatid. So, malinaw po ito sa Biblia, no, mga kaibigan at mga kapatid. Huwag na po tayong sino-sino pa ang ating gawing source sa ating pananampalataya. Yung iba dyan, ang gawin nilang source daw, dapat gawin daw nating Panginoon si Dr. Jose Rizal. Gawin daw nating source na propeta na pagmulan ng ating pananampalataya, si propeta Ellen White daw. Yung iba naman, hindi lang propeta, anghel, no? Yung si Felix Manalo daw, no? Bakit meron pang gawin nating iba-ibang source na malinaw yan? Yung sinabi ko na sa inyo sa Hebrews chapter 1 verse 1 and 2, na nakipag-usap noon, no, sa Old Covenant ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, pero pagdating ng bagong tipan o New Covenant, wala na yung mga propeta na kung sino-sino pa yon, no, mga kaibigan at mga kapatid. Ang ating Panginoong Hesukristo na. Kaya ang ating pananampalataya, Christianity, nakabatay sa ating Panginoong Jesucristo. Pero kahit na ang kinin natin mga Kristiyano po tayo, hindi naman tayo, hindi man natin binasi lahat ang ating paniniwala sa Kanya, dahil yung sinabi ko na sa inyo, ang Mateo Kapitulo 16, versikulo 19, hindi ito tinuro sa karamihan ng mga mangangaral ngayon sa mundo kung ano ang ibig sabihin nito. Yung pagbigay, yung ipinagkatiwala kay San Pedro ang mga susi ng kaharian. Simbolo po ito sa kanyang pagiging Prime Minister o Primero Ministro. Ang simbahang Katoliko, ang simbahang Katoliko lang ang nangangaral ng ganito. Bakit ayaw nilang ituro ito? Dahil kung ituro nila ito, para na ring sinabi nila na ang tunay na samahan o iglesia Katolika. So, syempre naintindihan natin sila bakit hindi nila ituro ito. Dahil kung ituro nila ito, ibig sabihin babalik na sila sa simbahang Katoliko, dahil simbahang Katoliko lang ang nangangaral ng ganito. Na yung mga susi ng kaharian na ipinagkatiwala ng Panginoong Jesucristo kay San Pedro, yung mga susi na yon, ang mga susi sa ating pagkakaisa. Ibig sabihin, kung maniwala po tayo at isasabuhay po natin ang mensahe sa mga susi na yon, magkakaisa po tayo sa iisang samahan lang. Di ba, mga kaibigan, mga kapatid? Pero kung hindi tayo maniwala nito, kung palagi na lang gawin nating source ang ating sariling mga interpretasyon sa mga nakasulat sa Biblia, I know, no, na magpapatuloy ang ating, yung tinatawag nating watak-watak sa pananampalataya. Iyon ang nararanasan natin ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Okay, mag-focus na tayo ngayon sa New Covenant. Mga kaibigan, mga kapatid. Okay, basahin nyo ang Biblia ninyo. Puntahan natin ang Mateo Kapitulo 1, versikulo 1. Basahin ninyo ang nasa Mateo Kapitulo 1, versikulo 1. Matthew clearly establishes this tie of David to Jesus. Jesus is the new king of the new house of David. And the king will assign a chief steward to rule over the house while the king is in heaven. Anong ibig sabihin nun? Sa aklat ng Mateo, no, Kapitulo 1, versikulo 1, malinaw po nga na ang pagkatatag sa kaharian ni David noon
Si David ang yung una nung pinagkatiwalaan sa kaharian ng Diyos na ipinagkatiwala niya kay David. At pagdating ng New Covenant, sa katauhan na ng ating Panginoong Jesucristo ang magtatag nito. Ito na ang fulfillment yung sinabi ko na sa inyo na yung nasa ikalawang Samuel 7:16 at saka yung sa Psalm 89:3-4, 1 Chronicles 17:12 and 14 na kaharian na hindi magigiba forever na. Ang fulfillment sa kaharian ni David na sinasabing hindi magigiba ay yung pagdating na ng ating Panginoong Jesucristo na siya mismo ang tatatag nito. Ibig sabihin, ang fulfillment sa Kingdom of David ay yung tinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil baka sabihin ninyo na hindi nagkakatotoo, biritas yung sinabi sa ikalawang Samuel 7:16, Psalm 89:3-4, 1 Chronicles chapter 17, 12 and 14, na yung Kingdom of David, gusto ng Diyos na forever yon, hindi magigiba. Tapos nawala yon, di ba? Kaya nga i-restore, di ba? Mga kaibigan at mga kapatid, hindi ganon ang pag-interpret. Talagang nangako ang Diyos na itatatag niya ang kanyang kaharian na matibay, na ibig sabihin hindi magigiba. Yung sa yung sa ano ba yung talata na yun na yung parable ba? O sa Bisaya pa sambingay na yung bahay na itatayo sa ibabaw ng bato. Di ba? Di ba matibay yun? Mga kaibigan, mga kapatid. Kaya nga, pagdating sa New Covenant, ganon ang pagsisimbolo sa pagtatag ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kaharian. Itatatag niya sa ibabaw ng bato. Ibig sabihin matibay. Yung sa kaharian ni David noon, shadow lang yon, mga kaibigan at mga kapatid. But ang fulfillment, hindi po si David ang fulfillment, but ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay ang magtatag na matutupad na sa Kanya yung sinabi sa Old Covenant na kaharian na hindi na magigiba. No? Basahin nyo yung sa Daniel 2:44 dahil baka isipin ninyo na kaya nga kaming hindi mga Kristiyano hindi naniniwala sa Biblia ninyo dahil pag sinabing kaharian magtatag ang Diyos, yung kay David hindi yun mawawala dahil sa Diyos yun. Yes, pero hindi ganun ang pag-intindi dahil yung kay David hindi yun yung fulfillment, bali parang ano lang yun, yung shadow. Ibig sabihin parang salita lang noon na merong example na kaharian ng Diyos na ipinagkatiwala niya sa tao. Pero dahil Old Covenant pa yon, hindi pa yon fulfillment. Ang fulfillment kasi ating makamtan pagdating ng New Covenant. Wala pa ang ating Panginoong Jesucristo. Wala pang Diyos na nagpakatao sa Old Covenant, no? Sa New Covenant na. So, talagang hindi pa matutupad sa Old Covenant. Matutupad yan pagdating ng New Covenant. So kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo, yung ibang mga theologian po natin sinabi nila si Jesus Christ daw ang bagong David. Di ba mga kaibigan at mga kapatid? Yan naman ang yung kung intindihin natin ang mga sulat ni Apostol Pablo, di ba? Ang bagong David po at saka yung sinabi natin pag prefigure yung kay Adan, ang old Adan at ang new Adan, bagong Adan, ang ating Panginoong Jesucristo, di ba? Mga kaibigan, mga kapatid. Ito naman pag sinabing kaharian, ang David po sa New Covenant ang ating Panginoong Jesucristo niya. Bakit? Siya ang nagtatag sa New Covenant Kingdom, ang iglesia, mga kaibigan, mga kapatid. At alam naman natin na si David na hari, yung kung nawala na siya, sa kanyang posisyon, meron pong papalit. At isa sa naging kapalit niya, umahalili sa kanyang pagkahari, sa kanyang kaharian, yung Hezekiah, King Hezekiah, mga kaibigan, mga kapatid.
At ang hari, no, sa kaharian, meron siyang prime minister. Meron siyang pagkakatiwalaan ng susi, ibig sabihin. O gawing prime minister. Iyon, isa sa naging prime minister o pinagkatiwalaan ng susi ng kaharian, yung si Shebna. At alam naman natin na si Shebna, no, sa kasaysayan sa kingdom nila noon, hindi po mabuting prime minister si Shebna. Kaya nga ulit-ulitin ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos, hindi po ibig sabihin na hindi po pwede magkamali ang ginawang leader o prime minister, no? Dahil sa history, marami kasing hindi mga Katoliko na gawin nilang atake yung mga prime minister natin o mga popes natin na hindi mabuti ang kanilang personal na background, no, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi po ibig sabihin na ang kaharian ng Diyos dito sa lupa ay hindi na magkakamali pagdating sa mga tao niya o sa mga leader niya. Pwedeng magkakamali. Si Pedro nga, nagawa niyang i-deny ang ating Panginoon Jesucristo sa harap ng nagtatanong sa kanya. At si Judas naman, nagawa niyang i-betray ang ating Panginoong Jesucristo, di ba? Lahat sila yon. Ang ating Panginoong Jesucristo ang nagpili sa kanila. Pero hindi ibig sabihin na hindi na sila magkakamali sa personal nilang desisyon, di ba? Ganun din. Okay, so mga kaibigan, mga kapatid, sa Kingdom of David noon na merong successor siya na si King Hezekiah, at sa King Hezekiah may prime minister siya na si Shebna. Pero ang pagka-prime minister ni Shebna ay wicked kasi. Kaya pinalitan siya ni Eliakim. At alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, ang turnover of authority. Di ba mga kaibigan, kung magpapalit tayo ng presidente, meron tayong tinatawag nating turnover of power, of authority. Di ba ganon? Ganon ang nangyari sa Kingdom of David noon. Na papalitan si Prime Minister Shebna sa kaharian ni David noon, at ang ipapalit ay si Eliakim. At ano ang simbolo na ginamit sa pag-turnover, pagpapalit o sa pagbibigay ng authority na yon sa pagka-prime minister, ibigay na sa iba, no? From Prime Minister Shebna to Eliakim. Di ba anong ginamit na simbolo? Susi. Na yung susi ng kaharian na hinawakan ni Shebna, ibigay na kay Eliakim. Yon ang turnover of power o authority. So, nang nabigay na ang susi ng kaharian kay Eliakim, ibig sabihin si Eliakim na ang prime minister sa kaharian nila noon. Sa Old Covenant pa no? Old Covenant pa yan, no, mga kaibigan, mga kapatid. Yung sa Isaias ba, yung sinabi ko na sa inyo, itong mga talatang ito ang i-cross-reference ninyo. Dahil nasa mga talatang ito ang mga susi sa ating pagkakaisa, kung maintindihan po natin ang mensahe nito, mga kaibigan, mga kapatid. Gusto kong ulit-ulitin ito para hindi nyo makalimutan, para ihinto na natin ang ating problema sa mundong ito. Itong hindi pagkakaisa. Dahil nandito ang mga susi sa tunay na pagkakaisa at tunay na kapayapaan. Yun, merong nagsabi pa sa akin, kung simbahang Katoliko ang tunay dahil may Prime Minister o Santo Papa, bakit problema po tayo ngayon, hanggang ngayon, mga kaibigan, mga kapatid? Problema dahil hindi naman ibig sabihin na kapag nandyan na ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, lahat susunod sa mga aral niya o mga katuruan niya. Ang daming hindi susunod. Di ba, mga kaibigan, mga kapatid? Kahit na mga Katoliko mismo, ang daming mga Katoliko ang hindi sinusunod ang mga katuruan niya sa simbahang ito. Kaya may problema po tayo ngayon. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, may nakadebate ako dyan sa Facebook. Ang kahirapan daw natin sa Pilipinas isinisisi sa simbahan. Para bang ang simbahan, ang religion, ang nagtuturo sa pagnanakaw, pangorupsyon, o ano-ano pang mga maling buhat ng mga Pilipino, Katolikong Pilipino, isisi sa religion.
unfair po yata yun. Hindi naman nagtuturo ang religyong Katoliko na halimbawa, bakit mahirap po tayo, no, ang ating bansang Pilipinas dahil maraming magnanakaw sa gobyerno. Maraming mga humawak ng malalaking katungkulan, mga Katoliko pa yon. Sabi nila, meron akong mga kakilalang hindi mga Katoliko, isisi nila sa religion natin. Para bang lilitaw sa kanilang argumento na ang religion ang dahilan kung bakit naging magnanakaw itong mga Katoliko na nasa posisyon. Hindi po ganun. Dahil ang religion ay hindi po nagtuturo sa kanila na ganun ang gagawin nila. Nagawa nila yon sa sarili nilang desisyon, hindi po base sa religion. Kaya huwag nating sisihin ang religion. So, ating tatanggapin kung naging mahirap man ang bansang Pilipinas, hindi po dahil sa religion, but dahil po sa katigasan ng mga Katoliko na nasa gobyerno. Yun ang sinagot ko sa aking kadebate dyan sa Facebook. Sinisi niya sa religion na Katoliko. Ako po ay nalulungkot. Hindi po makatarungan yun na isisi natin sa religion. Maganda po ang religion Katoliko. Ang problema, hindi lang sinusunod. For example, pagdating sa contraception. Ang daming problema na naidulot sa contraception. And din mga Katoliko pa ang nag-violate sa turo ng religion. And tapos isisi natin sa religion natin, parang sinisisi natin ang Espiritu Santo natin yan, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil ang gabay po sa religion ng tunay na simbahan, tunay na kaharian ng Panginoon dito sa lupa, Espiritu Santo po. Kailan ba napadala ang Espiritu Santo? Yearly ating sinicelebrate yan. Diba yung Pentecost Sunday? Di ba? Ang gabay sa simbahan natin, Espiritu Santo. Ikatlong persona sa iisang Diyos. Di ba? Ang Diyos natin, iisa. Ama, Anak at Espiritu Santo. Tapos, tatawanan pa tayo ng mga ministro ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Meron ba daw iisa na Ama, Anak at Espiritu Santo? Kung i-add natin yan, di ba? 3, bakit isa? Diba? Hindi natin pag-usapan natin yan. Ibang topiko yan, no? Santissima Trinidad. Hindi lang nila naintindihan kung bakit isa. Iisa sa nature, no? Sa pagka-Diyos, hindi po sa persona. Kung ating tatalakayin yan, nako, ang haba sa topiko na yan. Dahil daming objection sa turo na yan, no? Mga kaibigan, mga kapatid, na kailangan nating ibigay sa inyo ang mga kalinawan. Okay, no, mga kaibigan at mga kapatid, no, Isaias Kapitulo 22, 20 hanggang 23, nang naibigay na, ibig sabihin, yung susi, simbolo sa pagka-Prime Minister, no, na hinawakan, una ni Shebna, ibinigay na kay Eliakim. So, si Eliakim na ang naging Prime Minister sa noon, no, sa kaharian ni David noon. Pero hindi na natin pag-usapan ito. Ginawa lang natin itong pattern, no? Dahil kapag gusto nating intindihin ang mga nakasulat, especially yung sa Matthew 16:19, na ang mga susi ng kaharian na hinawakan ng ating Panginoong Jesucristo, ipinagkatiwala niya kay Pedro. So ito ang analogy. Ang analogy po dito ay yung nangyayari sa Kingdom of David noon. Na ang turnover of power of authority ay sa pamamagitan ng pagbigay ng susi. Yon. Kaya importante po ito. Kaya sinabi ko na sa inyo, ito ang mga susi sa ating pagkakaisa. Kung hindi natin ito i-apply, hindi natin ito paniwalaan, patuloy pa din tayo sa ating katigasan, sa ating ulo, na hindi natin respetuhin ang authority ng Santo Papa. By the way, no, di ba nasabi ko na sa inyo bakit ang Prime Minister tatawaging Santo Papa? Simple lang. Ang katungkulan na yon ay galing sa Diyos. So, galing sa Diyos, ibig sabihin, ang Diyos po ang sentro. So, pag sinabing Santo Papa, ititulo ng Diyos yun. So, ang titulo ng Diyos, dapat gamitin sa isang Prime Minister dito sa lupa.
para respetuhin siya. Alam nyo, titulo ng Diyos pinagamit niya sa tao. Para ang tao maniwala na respetuhin natin ito dahil pinagkatiwalaan siya ng Diyos. Ginawa siyang supremo dito sa lupa. Kaya napili ang terminology, ang titulo na Santo Papa. Pero hindi po ibig sabihin kapag ang titulo ng Diyos igagamitin ng tao dahil pinagkatiwalaan ka ng mga susi ng kaharian, hindi po ibig sabihin Diyos ka na. No? Sa yung sinatawag natin sa katangian, hindi po. Dahil hindi po Diyos ang ating Santo Papa. Pero meron tayong mga titulo na binigay sa Santo Papa na i-misinterpret sa mga magbabasa, no? Especially yung mga ministro ng iglesia. Merong mga titulo ang Pope na ibahin nila ang intindi. Meron pa yung title na Diyos na dito sa lupa. Pero hindi naman ibig sabihin na Diyos ang pagka-Diyos sa Santo Papa yung sa nature. No, mga kaibigan, mga kapatid, kundi sa katungkulan. Dahil ang katungkulan niya ay galing sa Diyos. So hindi mo kasi ma-attribute sa tao ang katungkulan ng Santo Papa. Kundi wala pong iba, galing sa Diyos. Ang Diyos God's will po yan, mga kaibigan at mga kapatid, na mabigyan ka ng katungkulan na gano'n, mga kaibigan at mga kapatid. So pinili ang Santo Papa. Titulo ng Diyos yan. At biblical naman yan. Ulitin ko sa inyo kung nakalimutan ko man sa last program natin, kung baka sasabihin nyo, hindi mo na ibigay ang Talata Veritas, no? Okay, yung binigyan ng susi, review tayo, no? Ulitin natin. Yung binigyan ng susi, no? Tatawagin ito na holy o banal o santo, no? Saan mababasa yan? Sa Revelation chapter 3 verse 7, no? Basahin niyo Revelation chapter 3 verse 7. Actually, ang nasa Revelation 3 verse 7, ang ating Panginoong Jesucristo, sinabi diyan ang may hawak ng susi. Siya ang may hawak ng susi. Ang may hawak ng susi ay banal o santo. Tawaging banal o santo. Pero alam naman natin na ang pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga susi ay si San Pedro. Ibig sabihin, ang authority niya, ang katungkulan niya ay santo o banal. Dahil hindi po katungkulan na galing sa demonyo yan. Di ba? So, santo o banal na katungkulan yan. At kung basahin naman natin yung sa Isaias 20 hanggang 23, na yung turnover of power o turnover of authority from Prime Minister Shebna to Prime Minister Eliakim, no, mga kaibigan, mga kapatid, susi yon, di ba, simbolo? At saka, anong sinabi doon? No? Especially sa verse 20 ng Isaiah 22, no? Isaiah Kapitulo 22, versikulo 20 at 21 ba yun? Na yung binigyan ng susi, itatawaging Ama. Di ba yung Ama, titulo ng Diyos yon? So, ibig sabihin, ang titulo ng Diyos, ipagamit niya sa tao na gawing supremo. So, i-connect natin yung Revelation chapter 3 verse 7 at saka yung sa Isaiah Kapitulo 22, 20 hanggang 23. Na ang humawak sa susi sa Revelation 3:7 tawaging santo dahil ang katungkulan na yan ay sa Diyos o banal. At sa Isaiah 22, 20 hanggang 23, ang humawak sa susi ay tatawaging Ama. Di ba Holy Father yun? Titulo ng Diyos yan? Di ba malino yun na yun ang katungkulan ni Pedro? Dahil siya ang binigyan ng mga susi ng kaharian, siya ang pinagkatiwalaan sa mga susi ng kaharian. Huwag kayong magtataka kung bakit nandito pa tayo sa mga talatang ito. Hindi ko madaliin ito. Siguro sa next Sunday na siguro natin yung ibang mga punto katulad sa kung yung tanong na sino ang pumapalit kay Pedro nang wala na siya. Okay, tatalakayin natin yan sa susunod, no? Kung iyan na ang ating maisip na
i-discuss no, sa susunod na ating palatuntunan ng mga kaibigan, mga kapatid. Okay, no, ang ating mga usapan ngayon ay tungkol pa rin sa authority. Importante po ito dahil kapag walang authority, ibig sabihin walang pagkakaisa. Okay, dahil wala na po tayong oras, sa ngalan na lang no, ng ating mahal na ina, mahal na Birhen Maria, at sa ating mga church officials, no, itong lingkod sa palatuntunang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, ang kapatid na Shelbert Don Doyano Sr. alias Veritas, kasama ang ating mga kapatid na nasa technical side, Danny Lou de Taxilumba. Hanggang sa susunod na linggo, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXDR 981 RMN Dipolog, go to www.rmndipolog.weebly.com. Tay, tado na ako ning atong ani sa sentro. Ay, pagamping anak. Nakakaon na ba ka? Okay na tay. Uy, layo